Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo, dito sa Danilo Dizon TV. Magandang araw po. Ito po si Danilo Dizon TV sa programang Opinion. Sa araw pong ito ay isang panibagong komentaryo na naman po ang aking ibibigay sa inyo. Sana po kayo ay laging sumusubaybay sa bago kong vlog at pakisuporta po yung aking maliit na channel. Pakipindot po yung kamay na naka-thumbs up sa baba nitong video at pindutin nyo rin po yung aking photo at lalabas po yung word na subscribe. Paki-click din po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming pamamaraan. Magandang araw po sa inyong lahat ng mga minamahal kong tagapakinig at tagapanood dito sa aking maliit na programang Opinion Ko, Opinion Mo sa aking YouTube channel Danilo Dizon TV. Palakpakan. Ang aking pangibabalita ay tungkol kay Mayor Alice Guo na tinatawag na nilang Guo Waping. Isang tao lang yan. Yung pong si Bambantarlac Mayor Alice Guo ay kasalukuyan pong nakakulong sa PNP headquarters, diyan po sa Quezon City, malapit sa tapat ng Camp Aguinaldo. Magkatapat po yan, Camp Aguinaldo at saka PNP headquarters. Ngayon po ay nagpalabas pala ng court order ang Pasig RTC na si Mayor Alice Guo o Guo Waping ay ililipat sa Pasig jail. So at saka ang nakakalungkot na rin dahil although hindi naman natin kakilala yan, siyempre yung nakikita natin batang mayor ay dadanas ng pagkakulong. Di po ba babae na nagsilbing mayor, minahal ng mga taga-Bambantarlac, nagsibi siya doon na naging maayos naman kahit paano, no? Nakatulong siya doon sa mga mamamayan ng Bambantarlac, pero naiugnay po sa mga criminal activities sa Pogo operation na hindi naman po inaamin ni Alice Guo na siya ay involved sa Pogo operations. Ang kanyang sinasabi ay naka-invest yung kanyang nabiling lupa dun sa o yung meron kasing Pogo doon na nakatayo sa lupain niya, no?
para bang lumalabas sa yung umupad doon sa lupain niya sa Bamban. Doon nagtayo ng opisina ang Pogo. Ngayon inalam nga ng Senado yun kung siya ay kasama sa operation ng Pogo. Inamin niya na hindi daw, puro hindi ang sagot. At saka sinabi niya yung mga malaking kayamanan niya kung yun ay pinagdududa na galing sa operation ng Pogo. Gaya ng nakabili siya ng chopper, no? Magandang sakyan. Sabi niya, yun daw yung mga pinambili niya ay galing doon sa kanyang magulang, yung inchik, yung tatay niya. Napakayaman pala yung tatay niya. At alam niyo naman sa kwento ni Alas Go, siya ay lumaki sa Bamban Tarlac na hindi man lang naikwento kung paano siya lumaki doon. Pero nung tinanong siya 20 years siya dyan sa Bamban Tarlac. Kung dyan siya pinanganak 20 years ago, ngayon 20 na siya. Kung yung sinasabi niyang 20 years, batang hindi naman pwede maging mayor ang 20 years old. So lumalabas sa kwento niya noon sa hearing, 14 years old lang siya noon, nag-aalaga na siya ng baboy. Hindi may paliwanag kung wala tayo nakuha information kung nag-aaral siya doon ng elementarya sa Bamban Tarlac o sa ibang lugar. Walang balitang ganun. Kung sino namang naging teacher niya, wala talaga. So napakahiwaga po ni Alice Go, no, na nagpakita ng pagtulong doon sa umayan doon, kaya minahal ng tao at ginawa nilang mayor ng Bamban Tarlac. Ngayon po dahil nagkaroon ng mga raid dyan sa Bamban Tarlac, sa Pogo, ay napakaraming mga lumutang na haka-haka, at marami nang naituturo na involved sa tungkol dyan sa operation ng Pogo. Yung Pogo na yan dumami yan nung panahon ni Digong nyo Hindi naman yan sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr. Naabutan na lang dyan ni Pangulong BBM yung Pogo na hindi lang pala isa, hindi 5, hindi 10, halos buong Pilipinas pala may Pogo operations. At kaduda-duda yung Pogo operations na yan ay na-involve sa mga iba-ibang krimen. Ganun tinatawag silang trafficking at yung tungkol sa kidnapping, mga pagpatay, yung mga may kinalaman sa mga babae na parang ginagamit o binebenta, mga gano'n. So ngayon po ang napigan ng gusto ay si Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Waping. No, ngayon po ay siya ay nasa Camp Crame, pero naglabas po yung RTC ng Pasig RTC ng order para ilipat siya mula sa PNP headquarters
to Pasig Jail o Pasig City Jail. So nakakalungkot. Siyempre kahit paano wala pa, ewan ko, wala naman balita na pinapatay siya, no? Basta na-involve lang siya, pero isang kasalanan na pala yun na malaki yung ma-involve ka sa Pogo. Maraming yumaman dyan na-involve nga dyan si si Attorney Harry Roque. Ngayon nagtatago na rin po si Attorney Attorney ang pangalan nun, Harry Roque. Nagtatago na. Dati yung mga atin ng hearing dahil meron na lumulutang na involved din siya. Ayan, kung dati umaatin siya sa hearing, ngayon ay nagtatago na rin, kagaya ni si Alice Guo, di ba, ay tumakas gamit ang backdoor. Ibig sabihin backdoor sa dulo ng Mindanao, sumakay ng bangka, tapos lumipat sa yate, nakarating ng Malaysia, mula Malaysia sumakay ng eroplano, naglanding sa Singapore, mula Singapore sumakay ulit ng eroplano, lumanding sa Indonesia. Yun, sumabot siguro ng mga ilang linggo yun, at doon na nga nahuli si Alice Guo sa Indonesia at ibinalik dito sa nahuli siya sa Indonesia, nalaman so ibinalik, no, dito sa ating bansa Pilipinas at humarap ulit sa committee ng na pinangungunahan ni Senator Riza Hontiveros at mga kasama niya na si Wing Gatchalian, sino pa ba yung mga nagtatanong doon, sila Jinggoy, Senator Jinggoy at iba pa. So tinatanong siya kung bakit siya tumakas, sino nag-udyok, sino ang tumulong, sinundo ba siya o siya may tinawagan, ano ba ng mga pangyayari, siya ba ay talagang tatakas, at tinatanong nga ng mga senador, hindi niya ba natandaan yung numero ng yate kasi sumakay sila, so hindi niya raw nakita dahil mandilim, etc. So ngayon talagang pinipiga siya sino yung mga tao na nasa likod na tumulong sa kanya para makarating ng Malaysia. Hindi niya, ayaw niya sabihin. Dahil ayaw niya sabihin, nagkaroon ng motion, no, na siya'y i-contempt. Contempt, ibig sabihin, siya'y makukulong pag hindi siya nagsabi kung sino yung mga tao na yon. Alam niya, siyempre kausap niya, kaya lang hindi niya raw masasabi dahil nga sa ang sabi niya, hindi talaga niya masasabi. Bakit naman hindi mo masasabi? Protektado ka ng pulis, babantayan ka ng pulis. Sabi niya po, nanganganib ng aking buhay. So hindi niya masabi.
Kahit anong piga, ayaw niya talaga magsalita. So ang kanya ay gusto niya sigurong mabuhay ng matagal, di bali ng makulong, kaysa naman sugal po yan eh. Kung sasabihin siguro yung pangalan, siguro binantaan siya, baka hindi tumagal ang buhay niya. Baka pulis din yung papatay o hindi na alam, baka nagbabantay. Tao pala ng digong nyo. So yun doon siguro siya takot, no? Hindi na, wala naman tayo tayo tiwala pa rin sa mga pulis na, kaso meron kasi mga pulis na iilan lang naman yan. Yung siguro kinatatakot ni Mayor Alice Go, yung masingitan ba na, siyempre hindi naman natin alam kung sino yung mga pulis dyan na hindi matino. Paano kung may makasingit na gano'n, nabayaran ng malaki, di ba aling matanggal sa trabaho, di ba? So yun siguro ang ikinatatakot ni Alice Go, kaya siya ay nakulong. At isa pang kasalanan niya, isa pang inaalam ng Senado, pinipiga siya. Inaalam kung siya ay espiya. Baka mamaya from mayor maging senador siya, o kaya abang senador siya, malakas siya sa presidente, ginawa siyang National Defense Secretary, di naloko na, lahat ng information makukuha na, maibibigay na doon sa kalaban natin, sino mga bansa yan, o maaaring China. So yun po ang talagang matindi. Yan po ay andyan na po yung mga mula sa Pogo papunta na doon sa na inaalam na ng malaliman kung siya ay espiya ba, na magaling pinag-aaral ng Pilipino, magaling po siya magtagalog Baka talagang nakita nung bata pa siya na matalino, magaling, baka kinuha siyang espiya. Hindi po natin alam, no? Tayo haka-hakalan to. Wala tayong prueba pa dyan, no? Anyway, yung pang huling balita kanina, ano ba ngayon, Friday, na nag-issue po yung Pasig o RTC na ilipat si Alice Go sa Pasig City Jail. So po yan ang latest. So ang ganyan po muna yung aking maibibigay sa inyong nakalap kong information. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, pakikinig o panonood dito sa aking programa. Maliit na programa lang ito dahil ako ay nagsisimula pa lang bilang isang baguang vlogger. At sana po suportahan nyo ako sa pamagitan ng makikita niyo kasi sa baba ng aking video yung naka-thumbs up na kamay, maliit na kamay doon sa kaliwa, sa baba. Pakiclick lang po yun, at saka yung picture ko doon. Pag kinlik niyo yun, lalabas yung profile, lalabas doon na subscribe, pakipindot din po yun, no? At nais ko samantalay, sana i-share nyo na rin bilang inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat po. Bye bye.
Karagdagang information pa rin dito sa dating OSMA. Ito mababasa, oh. The Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center of the Hospital of Maynila Medical Center is the Philippines' first local government cancer facility. This 5-story cancer center boasts a capacity of 38 beds and is equipped with state-of-the-art medical technology including a linear accelerator, SPECT gamma camera with treadmill machine and CT scan. Project pala ito na DOH Hospital of Manila Medical Center. At bigla ang gumagawa pala kung lamang kung DPH. At ayan, may babasa rito, Commission on Audit. Project, Local Program, National Building Program, Buildings and Other Structures, Multipurpose Facilities, Construction of Cancer Treatment Building at Hospital ng Manila City. Ang cost ay, nako, numero na to, 120,548,686.69 centavos. Fund source, ano pala yan? Ang fund source GA 2024, ano yun, government, ito GAA yun, government, ano ba yan, hindi ko na alam kung ano yung ng government ang GAA. At ang implementing agency, South Manila District Engineering Office. Ito, contractor supplier, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Lulubos-lubusin ko na ang information. Ito, Quirino Avenue. Meron dito nakapaskel. Pakanan daw, Hospital ng Maynila, 0.10 km. Manila Zoo, 0.31 km. Diretso Zoo. Yung mga persona ko galing kanina. Pag diniretso mo itong Quirino, makakarating ka ng Nagtahan Bridge. Mula rito, 3.82 km. At makakarating ka